Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father V. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang napakagandang pakiusap ng isa sa mga apostol, alagad ng ating Panginoon. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Kung aalamin natin saan nanggagaling itong apostol na ito, bakit ganito ang kanyang ipinapakiusap kay Jesus? Increase our faith, O Lord. Panginoon, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Ang ganitong pakiusap ay maaaring nanggagaling sa karanasan ng matinding pagsubok, ng matinding hirap, ng matinding pasakit. Yung tipong dahil sa dami ng pagsubok, dahil sa tindi ng sakripisyo, dahil sa dami ng problema, para bang ikay sumusuko na at gusto mo nang bumigay at hindi mo na alam kung ano pa ang dapat gawin. Kaya ganito marahil ang pinanggagalingan nitong apostol na ito, dagdagan mo pa po ang aming pananalig sapagkat sa mga kinakaharap naming pagsubok, sa mga pinagdaraanan namin sa buhay, parang gusto na naming sumuko. Dagdagan mo pa, Panginoon, ang aming pananalig sa Diyos sapagkat sa mga sitwasyon at pangyayari sa paligid, para bang wala na kaming kapag-apag-asa pa sa buhay. Dagdagan mo pa, Panginoon, ang aming pananalig sa Diyos sapagkat naniniwala kami na sa inyo lamang nagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Sa inyo lamang nagmumula maging ang aming pananampalataya. Kaya pinapakiusap namin sa iyo, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Papaano kung sa ganitong pakiusap at panalangin sa Diyos, mukhang nagiging bingi, bulag at pipi ang Diyos, na kahit tayo ay magsisigaw at makiusap, magdasal at lumakad ng paluhod hanggang altar, parang wala siyang pakialam. Paano kaya kung iyon ang mangyari? Di ba sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk, narinig natin kung papaanong itong taong ito ay parabang gustong-gusto ng sumuko sa dami ng kanyang pinagdaraanan sa buhay. Hindi na niya alam kung ano pa ang kanyang mabuting gawin. Kaya nga sinisimulan ang pagbasa na ito sa mga salita na parabang nagtatanong sa Diyos, Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at hindi mo ako papakinggan? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ba ang ipinapakita mo sa amin ay pawang kasamaan at kahirapan? Hanggang kailan mo hahayaang mangyari na namamayani ang kasamaan, ang kasalanan sa aming lipunan? Paano kung sa lahat ng ito walang malinaw na sagot ang Diyos? Panginoon, hanggang kailan mo hahayaang mamayani ang hindi magandang sistema sa aming lipunan? Hanggang kailan mo hahayaang namamayagpag ang mga kapatid naming ibinoto namin, pero sila pa pala ang gumagawa ng hindi maganda?
Panginoon, hanggang kailan mo hahayaang mangyari ang lahat ng ito? At kung babalik tayo sa ating ebanghelyo, katulad ng karanasan ng mga apostol sa kanilang kinakaharap na matinding mga pagsubok, iba't ibang mga problema, iba't ibang mga sitwasyon, ang kanilang naging takbuhan, ang Diyos. Si Jesus na Panginoon at Diyos. Dagdagan mo pa po ang aming pananalig sa Diyos upang makayanan namin ang lahat ng kinakaharap namin sa buhay. Dagdagan mo pa po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa Diyos at huwag mong hayaan na tuluyang mawala ang aming pananampalataya dahil lamang sa mga nangyayaring hindi maganda sa aming paligid. Dagdagan mo pa po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Amen.